Magandang araw! Ako si Teacher Lebs, ang inyong lingkod sa asignaturang Pilipino sa Piling Larang Academic. Ang bidyong ito ay masusing hinabi ng inyong lingkod upang magamit sa larangan ng pag-aaral at pagtuturo. Ang ating paksang aralin ngayon ay ang pagsulat ng panukalang proyekto. Simulan natin ang ating aralin sa panonood ng isang video na may pamagat na Social Problems in the Philippines. Maaari kang magtala ng mahahalagang kaisipan o mga suliraning panlipunan na maipapakita sa videong ito. Handa ka na ba? Panoorin na natin ito.
Yan. Batay sa napanood na video, sagutin naman natin ang mga sumusunod na tanong. Una, ano-ano ang mga isyong panlipunan ang naipakita sa video? Ano-ano ang mga isyong panlipunan ang naipakita sa video? Maraming salamat sa iyong pagbabahagi. Batay sa mga isyong nabanggit, magmungkahi ng mga posibleng solusyon. Batay sa mga isyong nabanggit, magmungkahi ng mga posibleng solusyon. Mahusay! Sa iyong palagay, paano ito maiuugnay sa paggawa ng panukalang proyekto? Sa iyong palagay, paano ito maiuugnay sa paggawa ng panukalang proyekto? Magaling! Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang pagsulat ng panukalang proyekto. Ito ang unang hakbang sa pagsasakatuparan ng pagbibigay ng solusyon sa isang suliraning pampamayanan ay ang pagsulat ng panukalang proyekto. Sa mundong ating ginagalawan sa kasalukuyan, ay may mga pangyayaring dapat pag-ukulan ng pansin lalo na kung ito ay nagdudulot ng mga suliranin sa maraming tao. Ito ay maaaring mga kakulangan sa isang bagay na nangangailangan ng agarang pagtugon, paglulunsad ng pagbabago, at maaari ding pagsasagawa ng isang programa upang higit na mapabuti ang kondisyon ng isang samahan o gawain. Kaya naman, may pagpapanukala ng solusyon para sa nararanasang suliranin. Ika nga sa videong ating napanood, don't just pray for it. Do it by actions and not just by words. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Dito na papasok ang panukalang proyekto. Ano nga ba ang panukalang proyekto? Maaari ka bang magbahagi ng iyong ideya tungkol dito? Magaling! Ito ay nangangahulugang isang kasulatan ng mungkahing naglalaman ng mga plano ng gawaing ihaharap sa tao o samahang pag-uukulan nito na siyang tatanggap at magpapatibay nito. Ayon kay Besson-Neveu, may akda ng Developing Skills of NGO Project Proposal Writing, ang panukalang proyekto ay isang detalyadong deskripsyon ng mga inihahaing gawaing naglalayong lumutas ng isang problema o suliranin. Tingnan natin ang isang halimbawa ng panukalang proyekto at ang mga bahagi nito. Una ay ang pamagat. Tiyaking malinaw ito at isulat ng maikli at simple ang mga salita, ngunit dapat ito ay may lalim. Pangalawa, ang proponent ng proyekto. Ito ay tumutukoy sa tao o organisasyong nagmumungkahi ng proyekto. Sinusulat din dito ang address o email ad, telepono, at lagda ng tao o organisasyon. Kasunod, ang petsa. Nakasulat dito kung kailan ipapadala ang proposal. Ang panahong gugugulin. Dito naman nakasaad ang inaasahang haba ng panahon upang isakatuparan ang proyekto. Pagpapahayag ng suliranin. Dito nakatala ang mga suliraning nararanasan ng mga mamamayan
Gayon din ang mungkahing solusyon. Pangalawa, ang layunin. Dito makikita ang mga bagay na gustong makamit o ang pinakaadhikain ng panukala. Kailangang maging tiyak ang layunin ng proyekto. Pangatlo ay ang plano ng dapat gawin. Dito naman nakasulat ang pagkakasunod-sunod ng pagsasagawa, kasama na rito ang mga taong kakailanganin sa pagsasakatuparan ng mga gawain. Ito ay dapat ding maging makatotohanan o realistic. Pang-apat, ang budget. Ito ang talaan ng mga gastusin na kakailanganin sa pagsasakatuparan ng layunin. Panglima, ang kapakinabangan ng proyekto. Dito naman nakatala kung sino ang matutulungan ng proyekto at kung paano ito makakatulong sa kanila. Ngayong nalaman na natin ang mga nilalaman ng panukalang proyekto, maaari mo nang subukang gawin ang pagsasanay sa pagsulat ng panukalang proyekto. Ano-anong suliranin sa inyong paaralan ang nais mong mabigyan ng solusyon? Ano-anong suliranin sa inyong paaralan ang nais mong mabigyan ng solusyon? Gumawa ng panukalang proyekto upang mabigyan ng solusyon ito. Gumawa ng panukalang proyekto upang mabigyan ng solusyon ito. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Hanggang sa susunod na pag-aaral.